Palagi akong tinatanong ng mga tao, Charlie, paano yumaman? Ang sagot ko ay nakainis sa kanila. Huwag mong sikaping yumaman. Sa halip, matuto ka muna kung paano hindi maging mahirap. Tumatawa sila, iniisip na nagbibiro ako. Ngunit hindi ako nagbibiro tungkol sa pinakamahalagang bagay sa buhay. Ito ang katotohanan. Ang mga nagmamadaling yumaman ang siyang pinakamatagal na nananatiling mahirap. Bakit? Ang pagmamadali ay palaging nagdudulot ng mga pagkakamali, at ang halaga ng mga pagkakamali ay mas mataas kapag tumatanda ka kaysa noong bata ka. Nabuhay ako ng 99 taon. Nakita ko ang napakaraming matatalinong tao na nasira hindi dahil sa kanilang katalinuhan kundi dahil sa kanilang pagmamadali. Nais nilang talunin ang merkado. Nais nilang maging mas mahusay kaysa sa kanilang kapitbahay. Nais nilang patunayan ang isang bagay. At ang tanging napatunayan nila ay ito. Ang pinakamalaking kalaban ng tao ay hindi ang mundo sa labas, kundi ang pagkabalisa sa loob. Noong 1924, ipinanganak ako sa Omaha, California. Noong bata pa ako, naguguho na ang mundo, ang Great Depression. Bumagsak ang mga bangko, napadpad sa kalye ang mga pamilya, at ang mga lalaking Ginoo kahapon ay nakapila para sa tinapay. Hindi sila mga tamad, hindi rin sila mga hangal. Nagkaroon lang sila ng labis na utang. Labis nilang pinaniwalaan na ang magandang panahon ay magtatagal magpakailanman. Ang tanawing iyon ay nanuot sa aking pag-iisip. Noong bata ako, nagtrabaho ako sa isang law firm. Doon, nakita ko ang napakaraming matatalinong tao na inuulit ang parehong pagkakamali. Kumikita sila ng mataas, ngunit mas mabilis ang kanilang paggastos, malalaking kotse, mga bakasyon na pangpasosyal, at sasabihin nila, ako ay matagumpay. Ito ang buhay ng isang matagumpay na tao. Ngunit nakikita ko, sila ay hindi matagumpay. Sila ay mga artista. Ang kanilang yaman ay isang ilusyon, isang kastilyong buhangin na itinayo sa mga utang ng bangko at sa paghuhusga ng iba. Naaalala ko ang isang abogado mula sa Ivy League, may matalas na isip. Sa edad na 50s, naramdaman niyang nahuhuli siya sa kanyang mga kasamahan. At noong huling bahagi ng 1990s, itinaya niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa dot-com bubble. Noong 2002, siya ay nalugi. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang pagsisisi na, kung ibinenta ko lang sana noon, hindi siya hangal. Siya ay nagmamadali, at ang pagmamadali ay nagpapawalang saysay sa anumang talino. Minsan, ako rin ay nagmamadali. Noong bata ako, gusto kong maging mas matalino kaysa kaninuman. Gusto kong magtagumpay ng mas mabilis kaysa kaninuman. Ngunit tinuruan ako ng panahon. Ang katalinuhan ay hindi ang dahilan kung bakit yumayaman ang mga tao. Ang kahangalan ang dahilan ng pagkasira. Sa madaling salita, hindi mo kailangang maging mas matalino kaysa sa iba. Kailangan mo lang maging mas kaunti kaysa sa kanila. At ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang kahangalan ay ang hindi magmadali. Mali ang pagkakaintindi ng mundo. Iniisip nila na ang yaman ay ang dami ng pera. Hindi. Ang yaman ay oras. Upang maging tiyak, gaano ka katagal mabubuhay nang may dangal ng hindi nagtatrabaho. Iyon ang tunay na kahulugan ng yaman. Kung kumikita ka ng inang libong-libong sa isang taon ngunit inuubos mo ang lahat buwan-buwan, ikaw ay mahirap. Kung kumikita ka ng kalamban-dilang libong, ngunit nagtatabi at namumuhunan ka ng kalahati, ikaw ay nasa daan patungo sa pagyaman. Ano ang pinagkaiba? Pagtitimpi, ang kalmado mong pagkontrol sa iyong mga pagnanasa. Nang itatag namin ni Warren Buffett ang Berkshire Hathaway, wala kaming ginawang henyo na desisyon. Hindi lang kami gumawa ng napakaraming hangal na pagkakamali at hinayaan namin ang panahon na gawin ang natitirang trabaho. Hindi ito naiintindihan ng mga tao. Alam nila ang kapangyarihan ng compounding bilang kaalaman. Ngunit hindi nila ito naiintindihan bilang damdamin. Ang compounding ay hindi mahika. Ito ay nakababagot.
Sa unang 10 taon, walang nangyayari. Sa ika-20 taon, hindi pa rin malaki. Sa ika-30 taon, biglang sumasabog ang lahat. Ngunit ang problema ay, hindi makatiis ang karamihan sa unang 10 taon. Sasabihin nila, Charlie, masyado itong mabagal. Dinoble ng kaibigan ko ang pera niya sa Bitcoin. Yumaman ang kasamahan ko sa AI stocks. Sumasagot ako, ganoon ba? Mag-usap tayo ulit pagkatapos ng 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon, karamihan sa kanila ay wala na. Samantala, ang boring na mamumuhunan ay tahimik na nagtatayo ng yaman. Ito ang kabalintunaan. Ang lahat ng pinakamahalagang bagay sa buhay ay nakakatakot na mabagal. Tumatagal ng mga dekada upang makakuha ng karunungan. Tumatagal ng mga dekada upang bumuo ng tiwala. Tumatagal ng mga dekada upang makapag-ipon ng tunay na yaman. Ngunit hindi makapaghihintay ang tao, lalo na ang mga modernong tao. Nais nila ng mabilis na pera, mabilis na tagumpay, mabilis na kaligayahan, at ang nakukuha nila ay mabilis na pagkasira. Palagi kong sinasabi, tanging ang mga dahan-dahang yumayaman ang nananatiling mayaman magpakailanman. Bakit? Dahil sa proseso ng dahan-dahang pagyaman, natututo ka ng pasensya, natututo ka ng pagtitimpi, natututo kang kontrolin ang iyong mga damdamin. Ang mga mabilis na yumayaman ay hindi natututo ng mga ito, kaya mabilis silang nawawalan. Sa sandaling magkaroon sila ng pera, nagsisimula silang mag-isip na sila ay henyo. Iniisip nilang naiintindihan na nila ang merkado, ngunit sa katunayan, sila ay mapalad lang. At ang merkado ay mahusay magturo ng pagkakaiba sa pagitan ng swerte at talento, sa paglipas ng panahon at may kalupitan at katumpakan. Noong bata ako, natutunan ko, ang pag-iipon ng yaman ay, sa esensya, isang usapin ng moralidad. Sinasaliksik nito ang iyong katwiran, pagtitimpi, at pagtitiyaga sa kabagalan. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong matutunan kung paano tanggihan ang tukso ng bilis. Ang mabilis na yumayaman ay mabilis ding mawawalan. Hindi mo kailangang maging henyo, kailangan mo lang ng common sense. Kailangan mo lang ng sapat na simple-mindedness upang manatili sa tamang bagay hanggang sa lumitaw ang mga resulta. At ang pinakamahalaga, ang tunay na mayaman ay hindi ang kumikita ng malaki, kundi ang makapagpapahintulot sa pera na magtrabaho para sa kanila ng tahimik sa loob ng mga dekada. Mga kwento ng mga tao na nabigo sa sarili. Hayaan mong magkwento ako ng ilang kwento ng mga tao. Hindi ko babanggitin ang kanilang mga pangalan, ngunit sila ay totoo, at ang kanilang mga kwento ay paulit-ulit na nangyayari hanggang ngayon. Ang doktor na nalunod, siya ay isang mahusay na siruhano. Ang kanyang taunang kita ay lumampas sa alambin salamin, US ₱5 plus, equivalent. Buhay na inaasam ng lahat, ngunit mayroon siyang hindi nakikitang tanikala, mortgage, car loan, mamahaling SUV, private school ng mga bata, exclusive membership clubs. Ang kanyang paggastos ay mas mataas kaysa sa kanyang kita. Sa edad na 55, siya ay nagmadali. Kulang ang kanyang pondo para sa pagre-retiro, kaya pumasok siya sa real estate investing. Gumamit siya ng leverage at bumili ng maraming ari-arian. Nang bumaligtad ang merkado, siya ay nalugi sa edad na 60. Hindi siya hangal. Siya ay sapat na matalino upang maging siruhano, ngunit sa pera, para siyang bata na walang kalaban-laban. Ano ang kanyang pagkakamali? Ikinumpara niya ang pagiging malaki, ang kinikita sa pagiging mayaman. Ang mataas na kita ay hindi kayayamanin. Nagbibigay lamang ito sa iyo ng pagkakataon na mas mabilis na malugi kung walang pagtitimpi. Ang guro na tahimik. Sa kabaligtaran, may kilala akong guro sa high school. Ang kanyang taunang kita ay ara 600,000 US, labing 1,200 equivalent. Walang nag-akala na siya ay mayaman. Ngunit bawat buwan, nagtatabi siya
ng 30% ng kanyang kita. Ang lahat ng kanyang bonus ay namuhunan. Simple lang ang kanyang buhay, ngunit hindi malungkot. Sabi niya, hindi ko kailangang mag-iwan ng impresyon sa iba. Gusto ko lang maging tapat sa sarili ko. Pagkatapos ng 40 taon, siya ay nagretiro. Ang kanyang ari-arian ay lumampas sa IU 100 milyong SN 2M equivalent. Ito ay resulta ng compounding at panahon. Hindi siya isang henyo na mamumuhunan. Hindi lang siya gumawa ng mga hangal na bagay at nagawa niyang maghintay. Ang pinakamaganda, hindi siya nagsisisi kailanman. Mabagal ang lakad ko, sabi niya, ngunit patuloy akong sumusulong. Ang negosyante na nainggit. Naaalala ko ang isa pang negosyante, matatag ang kanyang negosyo. Ang kita ay matatag at komportable ang kanyang buhay. Ngunit isang araw, kumita ang kanyang kaibigan ng ay ng 5,000 sa cryptocurrency. Hindi niya natiis. Naramdaman niyang naiiwan siya. Kaya, ibinuhos niya ang kapital ng kanyang negosyo sa crypto. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumagsak ang merkado. Nawala niya ang halos lahat ng pondo ng negosyo at ang kumpanya ay muntik nang bumagsak. Sinabi niya sa akin, "Charlie, hindi ako sakim. Ayaw ko lang maiwan." Sumagot ako, "Iyon ang pinakamahal na damdamin. Ang inggit ay ang tanging kasalanan na walang kasiyahan. At ganap nitong sinisira ang iyong paghuhusga." Hindi pa tapos ang kanyang kwento. Ngayon, nagbabayad pa rin siya ng utang sa kanyang edad. Ang tagapamahala na walang pahinga. Sa huli, magkwento ako tungkol sa isang company employee na nasa edad 50s. Siya ay balisa tungkol sa kanyang pagtanda. Araw-araw, sinusundan niya ang mga balita sa pananalapi. Gusto niyang sumakay sa susunod na malaking alon, AI stocks, metaverse, green energy. Lumipat siya ng lumipat. Kapag may kaunting kita, ibebenta niya at susundan ang susunod na trend. Pagkatapos ng 10 taon, hindi lumaki ang kanyang ari-arian. Sa halip, nabawasan pa. Kinain ng mga bayarin at buwis ang kanyang kita. Samantala, ang kanyang kasamahan ay patuloy na nagmay-ari ng shares ng 3 kumpanya lamang sa loob ng 10 taon, mga nakababagot na malalaking korporasyon. Ngunit ang ari-arian ng kasamahan ay dumoble. Ano ang pinagkaiba? Ang isa ay sobrang gumalaw. Ang isa ay hindi gumalaw. Pinarurusahan ng merkado ang impulses na gumalaw at ginagantimpalaan nito ang pasensya. Mayroon bang karaniwan sa mga kwentong ito? Hindi sila natalo sa merkado. Sila ay natalo sa kanilang sarili, sa kasakiman, sa inggit, sa pagmamadali, sa pagkabalisa. At ang pinakamalungkot, karamihan sa kanila ay hindi naiintindihan kung bakit sila natalo. Ang tunay na kapayapaan, katiwasayan. Kapag tumatanda ka, may mga bagay na nakikita mo na hindi mo nakita noong bata ka. Ang buhay ay hindi isang kompetisyon. Ito ay isang endurance race. Hindi ang mabilis tumakbo ang nananalo. Ang nagpapatuloy sa pagtakbo hanggang sa dulo ang nananalo. Ako ngayon ay 99 taong gulang. Karamihan sa mga kasing edad ko ay wala na sa mundong ito. Ang ilan sa kanila ay mas mayaman kaysa sa akin noong bata kami. Ngunit marami sa kanila ang hindi nakapagpanatili ng pera o kaya ay sinira ng pera ang kanilang buhay, diborsyo, adiksyon, pagguho ng pamilya. Hindi nilulutas ng pera ang mga problema. Pinapalaki lamang ng pera ang esensya ng tao. Kung ikaw ay makatwiran, gagawin kang mas matatag ng pera. Kung ikaw ay hangal, mas mabilis kang sisirain ng pera. Alam mo ba kung ano ang pinagsisisihan ko ng labis kapag tumatanda ako? Hindi ang hindi kumita, kundi ang pagsasayang. Oras, enerhiya, relasyon, at pera. Noong bata pa tayo, iniisip nating lahat na tayo ay immortal. Iniisip nating walang hanggan ang oras. Ngunit bigla, nagiging 60 ka at napagtanto mo, ang oras na natitira ay mas maikli kaysa sa oras na lumipas. Ang pagkilalang ito ay nagpapabago sa tao
o dapat na magpabago. Kapag lumampas ka na sa 60, hindi mo na kailangang magpatunay. Hindi mo na kailangang manalo. Kailangan mo lang ng katiwasayan. Ngunit hindi ito naiintindihan ng maraming tao. Sa edad na 70 at 1, nagpapaligsahan pa rin sila. Nagkukumpara pa rin sa iba. Balisa pa rin. Ito ay isang trahedya. Ang pinakadakilang regalo ng yaman ay kalayaan. Kalayaan mula sa paghuhusga ng iba. Kalayaan mula sa mga uso. Kalayaan mula sa pangangailangang magpatunay. Ngunit upang makamit ang kalayaang ito, kailangan mo ng isang kakayahan. Ang kakayahang magbitiw. Bitawan ang pagnanasa. Bitawan ang ambisyon. Bitawan ang pangangailangang maging mas mahusay kaysa sa iba. Hindi ito pagsuko. Ito ay pagkahinog. Isa sa pinakamalalim na aral na natutunan ko sa buhay ay ito. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang huwag nang maghangad pa. Ang kakayahang sabihing sapat na. At ang kakayahang tunay na madama ito. Kapag narating mo ang estado na ito, mayaman ka na anuman ang numero sa iyong bank account dahil ang tunay na kahirapan ay hindi ang kawalan ng pera. Ito ay ang kawalan ng kasiyahan. Gaano man kalaki ang kikitain mo, palagi kang naghahangad pa. Gaano man kalaki ang mayroon ka, palagi kang balisa. Iyan ang tunay na kahirapan. Sa kabaligtaran, ang taong makontento sa kaunti ay mayaman na. Hindi sila alipin ng pagnanasa. Sila ang amo ng sarili nilang buhay. May isa pa akong nakikita kapag tumatanda ako. Ang karamihan sa mga bagay na talagang mahalaga sa buhay ay hindi mabibili ng pera. Kalusugan, pag-ibig, pagkakaibigan, respeto, katiwasayan. Ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa pera. Nakita mo na ba ang mga mayayamang matatanda na namamatay ng nag-iisa? Nakita ko na ng maraming beses. May pera sila, ngunit walang bumibisita sa kanila dahil isinakripisyo nila ang lahat ng iba pa sa buhay para lang sa pera. Ito ay isang babala. Maaari mong habulin ang pera, ngunit mag-ingat na huwag mong mawala ang iyong kaluluwa sa daan dahil sa huli, wala kang madadala sa libingan. Ang tanging madadala mo ay ang alaala kung anong klaseng tao ka at ang bakas kung paano ka nabuhay sa alaala ng iba. Ang aking huling konklusyon. Ano ang konklusyon na naabot ko sa 99 taon ng buhay? Ang layunin ng buhay ay hindi ang yumaman. Ito ay ang maging makatwiran. At kapag ikaw ay makatwiran, ang pera ay sumusunod bilang isang resulta. Ang kabaligtaran ay hindi gumagana. Hindi mo makukuha ang katwiran sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pera, ngunit maaari mong protektahan ang pera sa pamamagitan ng pagkakaroon ng katwiran at sa huli, ang pananatili ang mahalaga. Pagdating sa isang punto, hindi na mahalaga ang pera. Hindi ito kapahamakan. Ito ay kalayaan. Noong bata pa ako, akala ko ang pera ang magbibigay sa akin ng kalayaan sa ilang paraan. Tama iyon. Nagbibigay ang pera ng mga pagpipilian. Ngunit naintindihan ko noong tumanda ako. Ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa pera. Nagmumula ito sa kawalan ng pagnanasa. Kung mas kaunti ang nais mo, mas malaya ka. Hindi ito anti-kapitalismo. Ito ay karunungan. Kinukumbinsi ka ng mundo na maghangad pa. Mga advertisement, social media, ang bagong kotse ng iyong kapitbahay, lahat ay sumisigaw sa iyo. Hindi pa sapat. Kailangan mo pa. Ngunit isang araw, gigising ka at mapagtatanto mo, sapat na. Sa sandaling ito, nagbabago ang mundo. Hindi mo na kailangang magpatunay. Hindi mo na kailangang makipagkompetensya. Hindi mo na kailangang alalahanin ang paghuhusga ng iba. Ito ang kapayapaan. Nakita ko ang napakaraming matatalinong tao na bumagsak, hindi sila sinira ng merkado. Sinira sila ng sarili nilang mga pagnanasa. Mas malaking bahay, mas mataas na posisyon, mas maraming papuri, hindi sila tumigil kailanman. At sa huli, sila ay naupos. Sa kabaligtaran,
Ang iilan ay natutong sumapat ng maaga. Hindi sila tumigil sa pagtatrabaho, ngunit tumigil sila sa pagtatrabaho na parang baliw. Hindi sila tumigil sa paglago, ngunit tumigil sila sa paglago ng may kasakiman, at ginugol nila ang huling mga dekada ng kanilang buhay sa katiwasayan. Ito ang karunungan. Ang katapusan ng pagnanasa ay hindi ang katapusan ng buhay. Ito ang simula ng buhay. Dahil noong hinahatak ka ng pagnanasa, hindi ka talaga nabubuhay. Tumakbo ka lang. Kapag huminto ka, doon mo lang nakikita ang paligid mo, ang mga puno, ang mukha ng iyong minamahal. Matagal na silang naroon, ngunit hindi mo napansin. Masyado kang abala. Ang masasabi ko ngayon, sa edad na 99, ay ito. Ang pinakamagandang sandali sa buhay ay ang mga sandaling walang nangyayari. Isang tahimik na umaga, isang tasa ng kape, ang liwanag mula sa bintana. Hindi ito nangangailangan ng pera. Hindi ito nangangailangan ng tagumpay. Kailangan lang nito ng kakayahang manatili sa ngayon. Ngunit hindi makayanan ng mga modernong tao ang ngayon. Palagi nilang iniisip ang susunod na bagay, ang susunod na deal, ang susunod na layunin, ang susunod na tagumpay. Nabubuhay sila sa hinaharap, ngunit ang hinaharap ay hindi dumarating. Ang dumarating ay iba pang hinaharap, at ang buhay ay lumipas habang naghihintay ka. Ito ang pinakadakilang trahedya. Ginugol mo ang iyong buhay upang yumaman, at pagdating mo sa yaman, tapos na ang buhay. Kaya sinasabi ko, huwag magmadaling yumaman, magmadaling mabuhay, dahil sa huli, hindi mo pagsisisihan ang hindi pagkumita, pagsisisihan mo ang hindi pamumuhay. Mga prinsipyo ni Charlie Munger, 99 taon ng karunungan. Hayaan mong ibuod ko rito ang mga prinsipyo na natutunan ko sa 99 taon ng buhay. Hindi sila maganda, ngunit sila ay totoo. Ang mabagal ay ang pinakamabilis na anyo ng bilis. Ang nagmamadali ay palaging nadarapa. Ang dahan-dahang lumakad ang siyang nakakarating sa pinakamalayo. Ang pagtitimpi ay ang pinakabihirang talento. Lahat ay gustong kumita pa, ngunit iilan lamang ang may kakayahang huwag gumastos. Hindi binabago ng pera ang talino, ngunit pinoprotektahan ng talino ang pera. Ang mga hangal ay maaaring kumita ng pera, ngunit hindi nila mapapanatili. Ang matatalino ay maaaring kumita lamang ng kaunti, ngunit hindi sila nawawalan. Ang matalino ay hindi naghahangad manalo, naghahangad silang makaligtas, survive. Ang mga nanalo ay pinupuri. Ang mga survivor ay nakakalimutan, ngunit ang mga survivor lamang ang tumatawa sa huli. Ang buhay ay hindi isang sprint, ito ay isang endurance race. Hindi mo kailangang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa iba. Kailangan mo lang magpatuloy sa pagtakbo ng hindi natutumba. Ang tunay na kalaban ay hindi ang merkado. Ikaw ang kalaban. Ang merkado ay neutral. Ang iyong mga damdamin ang kalaban. Kasakiman, takot, inggit, pagmamadali. Ang utang ay lason, lalo na kapag matanda na. Ang utang ay mapanganib kapag bata ka. Ang utang ay nakamamatay kapag matanda ka, wala ka ng oras para makabawi. Ang inggit ay ang tanging kasalanan na walang kasiyahan. Ang kasakiman ay may kasiyahan sa paggastos. Ang inggit ay pagdurusa lamang, tanging ang makapagpapatunay na sapat na ang tunay na mayaman. Kung gaano man karami ang mayroon ka, ngunit gusto mo pa, ikaw ay mahirap. Kung ikaw ay makuntento sa kaunti, ikaw ay mayaman. Ang pinakamahal na bagay sa buhay ay oras, hindi pera. Ang pera ay mababawi, ang oras ay hindi mababawi, kaya huwag mong ipagbili ang iyong oras para sa pera. Ang pag-iwas sa kahangalan ay mas mahalaga kaysa paghahanap ng kahusayan. Hindi mo kailangang maging henyo, kailangan mo lang hindi maging hangal. Ang pinakamahusay na pamumuhunan ay sa sarili mong isip.
Ang mga stock ay bumabagsak, ang real estate ay bumabagsak, ngunit ang iyong kaalaman at katwiran ay hindi maagaw ng sinuman. Ang mayaman ay hindi ang kumikita ng malaki, kundi ang nakapagpapanatili ng matagal. Kung kumita ka ng 10 milyon sa isang gabi, ngunit nawala mo ito kinabukasan, ikaw ay isang mahirap na tao. Ang kapayapaan sa pagtanda ay nagmumula sa pagtitimpi noong kabataan. Kung hindi ka magtatanim ngayon, wala kang aanihin mamaya. Ang compounding ay nangangailangan ng oras. Ipagdiwang ang tagumpay ng iba. Iyan ang magpapalaya sa iyo. Ang inggit ay isang bilangguan. Ang pagdiriwang ay kalayaan. Ang mga prinsipyong ito ay simple, ngunit mahirap itong isagawa. Bakit? Dahil hinihila tayo ng kalikasan ng tao sa kabaligtaran na direksyon. Hindi natin makayanan ang kabagalan. Ang pagtitimpi ay nakababagot. Masakit ang tagumpay ng iba. Ngunit ang kakayahang tiisin ang mga kakulangan na ito ang daan patungo sa yaman at katiwasayan. Tandaan, ang komportable ang kalaban. Ang mga naghahangad ng panandaliang comfort ay nagkakaroon ng pangmatagalang pagdurusa. Ang mga tumatagal sa panandaliang kakulangan ay nagkakaroon ng pangmatagalang katiwasayan. Ito ang batas, walang exception. Naintindihan ko lamang ng lubusan nang tumanda ako. Ang huling destinasyon ng paghahangad ng yaman ay hindi karangyaan. Ito ay katahimikan. Noong bata ako, akala ko ang pera ang magbibigay sa akin ng kalayaan. At sa ilang paraan, tama iyon. Nagbibigay ang pera ng mga pagpipilian. Nagbibigay ang pera ng kaligtasan. Nagbibigay ang pera ng dangal, ngunit hindi nagbibigay ang pera ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay nagmumula sa loob. Kapag tahimik na ang pagnanasa, kapag hindi mo na kailangang magpatunay, kapag tumigil ka na sa pagkumpara sa iba, sa sandaling iyon, kahit walang laman ang iyong bank account, ikaw ay mayaman. Sa kabaligtaran, gaano man karami ang pera mo, kung balisa ang iyong puso, ikaw ay mahirap. Ito ang panghuling katotohanan. Wala na akong kailangang patunayan ngayon. Wala na akong kailangang iwanan ng impresyon sa sinuman. Wala na akong kailangang habulin. Ito ang kalayaan. At ang kalayaang ito ay hindi mabibili ng pera. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagbitiw. Pagbitiw sa kasakiman. Pagbitiw sa kompetisyon. Pagbitiw sa pangangailangang maging mas mahusay kaysa sa iba. Hindi ito pagkatalo. Ito ay tagumpay. Dahil ang laban na dapat mong ipanalo ay wala sa labas, kundi sa loob, ang sarili mong pagnanasa, takot, at pagkabalisa. Iyan ang tunay na kalaban. Hindi mo kailangang talunin ang merkado. Kailangan mong talunin ang sarili mo. At kapag natalo mo ang sarili mo, mapagtatanto mo, tapos na ang laban. Wala nang kailangang lumaban pa. Ito ang kapayapaan. Ito ang gusto kong sabihin sa mga kabataan. Huwag magmadaling yumaman, magmadaling maging makatwiran. Dahil ang makatwirang tao, maaga o huli, ay magkakaroon ng pera. Ngunit ang mayaman ay hindi garantisadong magkakaroon ng katwiran. At sa huli ng buhay, ang katwiran, hindi ang pera, ang magpapanatili sa iyo. Kapag may sakit, tutulong ang katwiran. Kapag nag-iisa, aaliw ang katwiran. Kapag balisa, papanatagin ang katwiran. Babaguhin ng pera ang doktor, ngunit hindi nito babaguhin ang kalusugan. Babaguhin ng pera ang bahay, ngunit hindi nito babaguhin ang pamilya. Babaguhin ng pera ang relo, ngunit hindi nito babaguhin ang oras. Kapag naintindihan mo ito, ikaw ay malaya. Nang tiningnan ko ang aking buhay, halos wala akong pagsisisi. Hindi ako perpekto, nagkamali ako. Pinalampas ko ang mga pagkakataon, ngunit may isang bagay akong ipinagmamalaki. Naging tapat ako sa aking mga prinsipyo. Hindi ako nagkaroon ng utang, iniiwasan ko ang drama. Nilayuan ko ang mga hangal na tao at hindi ako nagmadali. Ang mga simpleng pagpipiliang ito ang nagprotekta sa aking buhay. At ngayon, sa edad na 99, ako ay may katiwasayan.
Hindi dahil mayaman ako, kundi dahil wala na akong gustong iba. Ito ang huling anyo ng yaman. Hindi yaman na materyal, yaman na psikolohikal. Ang kakayahang sabihin mula sa puso, sapat na. At ang kakayahang sabihin ito ng may ngiti. Kung ikaw ay bata pa, pakinggan mo ito. Mahaba ang buhay, ngunit mabilis lumipas. Ang minamadali mo ngayon ay maaari mong pagsisihan bukas. Dahan-dahang lumakad, ngunit huwag kang titigil. Huwag kang magkamali, ngunit huwag mong hangarin ang pagiging perpekto. Kumita ka ng pera, ngunit huwag mong ipagbili ang iyong kaluluwa. At higit sa lahat, tandaan, sa katapusan ng buhay, walang nagsasabing, sana nagtrabaho pa ako ng mas marami. Sana kumita pa ako ng mas malaki. Ang sinasabi ng mga tao ay, sana nabuhay pa ako ng mas marami. Kaya huwag mong gawing layunin ang yumaman. Gawin mong layunin ang mabuhay ng maayos. Sa ganoong paraan, kahit hindi ka yumaman, ikaw ay mayaman. At kung sakaling yumaman ka, hindi ka magiging malungkot. Ito ang panghuling karunungan. Malapit na akong mag-100 at ako ay mamamatay bilang isang satisfied man. Hindi dahil ako ay isang bilyonaryo, kundi dahil ako ay may katiwasayan. At ang katiwasayang ito ay makukuha ng sinuman. Ang kailangan ay tapang. Ang tapang na tanggihan ang bilis. Ang tapang na tanggihan ang kasakiman. Ang tapang na bitawan ang pagnanasa. At ang tapang na sabihing, sapat na. Ang may ganitong tapang ay mayaman na anuman ang halaga ng pera. Ito ang aking huling pag-iisip tungkol sa buhay at pera mula sa akin, Charlie Munger. Hindi ito maganda, ngunit ito ay totoo. At ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa kagandahan dahil ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa iyo